So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa atin lahat. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan ho natin, grabe nagulat sila dito, no? Nagulantang sila eh. Hindi nila akalain na, ay, may mambabarag pala sa atin. Hindi nila alam na may mambabarag pala sa kanila. So ito nga, no, nakakagulat. Nagulat, harap-harapang napahiya. Duterte, binida, mga kongresista na tamimi. Sakit. Eto nga, nung pinanood ko nga to, sabi ko, grabe to Ang tapang nitong taon to. Talagang buo ang loob. Talagang isinampal ng buong buo ang mga nagawa ng Duterte at kung ano ang Duterte nung panahon na nakaupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Dito supolpol na supolpol sila, guys. Tamimi hanggang lalamunan, swak na swak. Swak na swak, guys. Oo, walang sabit. Talagang alam mo yun, yung talagang pinakain sa kanila ng buong buo. Pinakain sa kanila ng buong buo. At yun, no, bago natin ito simulan, syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At please don't skip ads para sa ikayayaman ko. Alam nyo naman tayo, wala man tayo ibang pinagkikitaan kundi ito lang ang ating pagbablog. Ito katulad ng mga tansu vlogger na may 70 to 50 hanggang 700k per month. Hindi tayo gano'n, no? Hindi tayo ganong mga vlogger. Kaya yung mga medyo may konting oras pa, yung mga ads po na makikita nyo sa mga videos ng mga banateros, huwag nyo naman i-skip. Please lang, hinayupa ka. Oy, sa mga nanonood dyan, may kilag shoutout niya sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa kasi puro tayo upload ngayon at hindi ko naman nakikita ang inyong mga comment. No? So eto, no, pag-usapan na natin. Grabe to. Talagang kung sa talagang yung tipong pinakain talaga ng buo. Talagang swak na swak eh. Talagang alam mo yun, yung parang nabuhusan sila ng langit lupa. At amemi lahat natulala. Talagang talagang alam mo yun, yung tipong hindi nila akalain, may nakapasok na kalaban. Hindi nila akalain na, ay, grabe to, may nakapasok na Duterte supporters dito. Bakit hindi nyo to sinala? Ito ata yung naisip ng ibang mga kongresista na, bakit merong ganito dito? Bakit hindi nyo to sinala, ha? Ito na siya, panoorin na natin. Ayan, play. Noong 2016 po, o prior 2016 po, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Kaya naniniwala ako na, I believe, no, doon po sa war on drugs ni PRRD, dahil talaga naman pong napakanabangan ng buong Pilipinas, dahil gumanda naman po yung naging tahimik po, somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. The next interpellator is Congressman Jay Kung Hoon. You are recognized. Good afternoon, Mr. Chair. Maaari ko po bang iparating ang aking katanungan kay Colonel Leonardo? Please proceed. Maraming salamat. Magandang hapon po, Colonel Leonardo. Magandang hapon din po, Mr. Chair. Kumusta? Ay, hindi pala ako yun. Sorry. Sorry. Kumusta po kayo? Mabuti po. Colonel Edilberto Leonardo, base po sa inyong naging mahabang karera, kayo po ay humawak ng mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Currently, kayo po ay NAPOLCOM Commissioner na appoint po noong February 2022 at meron po kayong fixed term na 6 na taon. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Sino pong nag-appoint sa inyo sa posisyong ito? The previous administration po. Sino po? Former President Rodrigo Roa Duterte, Mr. Chair.
Bago po kayo naging commissioner ng NAPOLCOM, kayo po ay naging regional chief of the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, in Davao Region. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Sino rin po ang nag-appoint sa inyo sa posisyon pong ito? The Chief PNP during that time, Mr. Chair. Sino? Tama. Sino pa ba mag-appoint sa kanya nun? Siyempre, Chief PNP. Hay, lako. Hoy! Bakit napunta doon? Noong Sino yun? 2016 po, o before. Leonardo. Please proceed. Maraming Sino yun? Sino yun? po. Yung extra. Tama Ano po ba? tayo? Nag-appoint sa Oh. inyo sa posisyong ito. Previous Biglang may administration. lumulusot. Sino po? Former President Rodrigo Roa Duterte, Mr. Chair. Bago po kayo naging commissioner ng NAPOLCOM, kayo po ay naging regional chief of the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, in Davao Region. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Di ikaw na. Sino rin po ang nag-appoint sa inyo sa posisyon pong ito? Si Marcos. The Chief PNP during that time, Mr. Chair. Natulala natulala tong si Sir eh. Sabi niya, hey tanga, sino po ba mag-appoint sa akin? Pag ano siya, tanga. Kong, tanga lang, Kong. Kong, congressman ka pa lang, tanga-tanga ka. Sino po siya? I'm not sure, Mr. Chair. First week of July, Mr. Chair, when I was appointed as Regional 11 CIDG, Mr. Chair. Okay. I'm not sure kung nakaupo na po si Senator Bato po na Chief PNP, Mr. Chair. Okay po. Narinig niyo po ba, Colonel Leonardo, yung sinalaysay nila Leopoldo Untalantan at Fernando Magdadaro tungkol sa pagpatay ng 3 Chinese drug lord noong August 2016. Naka-assign ka po sa Davao kasi noon. Narinig niyo po ba yon? May I be clarified, Mr. Chair? Ano po yung particular na narinig po? Yung pagpatay sa Davao ng 3 Chinese drug lord noong August 2016 dahil naka-assign po kayo sa Davao noon. Hindi, nalaman ko po kasi itong namatay na mga Chinese drug lord sa ano lang po. Alam niyo, minsan ang gulo na ng mga Senate hearing. Sa totoo lang, kasi sinasabihan nila na ang mga Duterte ay tropa or kadikit ng mga Chinese. Ngayon, yung mga Chinese na namatay dahil sa drug lord, dahil sa war on drug noong panahon ni PRRD, at dahil nga mga drug lord sila, namatay dahil sa drug lord. Mga drug lord sila, kailangan pa bang questionin yan? Mga halangang bitukan ng mga yun eh. Diba? Dapat pa bang questionin yung ganun? Dapat nga maging proud tayo kasi nabawasan ni PRRD yung mga halangang bituka dito sa Pilipinas. Kasi naguguluhan na rin ako sa mga hearing na to eh. Parang parang umiikot lang, magsisimula sa ugat, pupunta sa dahon, babalik sa ugat. Ang galing, no? Wala lang, nagagalingan lang ako. Okay, play natin. Napapanood ko sa TV at saka nung nagbanggit-banggit na po sila, Mr. Chair. Mm-hmm. Napanood nyo lang po sa TV? Hindi, Yes. sa radyo nga eh. Po, napakalapit po ng Sa TV nga sabi eh. Anong gusto mo sa radyo? Gigil mo na naman ako eh. Okay na ako, mabait na ako nung umuwi ako dito eh. Narinig mo diba sa TV? Tapos kaya sabi mo, sa TV po. Oo, sa TV nga. Wala naman ako sinabi radyo eh. Play. inyong opisina sa Davao Prison Penal Farm dahil kayo po ay nasa Davao City noon at naka-assign sa Camp Sergeant Quintin M. Malamang nasa Dito. Davao nga. Tama po ba? Mr. Chair, sa Ano ano po mga ako, tanungan to, no? Davao City Buisit eh, no? Police Office located in San Pedro, Davao City, Mr. Chair. Hindi po kayo nakaano sa Sergeant Quintin Meresidito, Buhangin, Davao City noong panahon na yon? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Noong 2017, na-assign kayo bilang commander ng Manila Police District. Tama po ba?
2015 po, Mr. Chair. Hindi po ng 2015 kayo na-assign. Hindi po ng 2017. Hindi po, Mr. Chair. Okay. So, na-assign po ba kayo sa kahit anong detachment sa Metro Manila? Na-assign po ako as station commander ng Station 10. Ang galing ng mga katanungan, no? Alam niyo na, bibisto ko na sila. Tatanungin kanila ng mga malalayong parang ang ginagawa nila is parang isa kang alagang pusa or isa kang alagang aso na iniligaw kung saan saang lugar. No? Ganun yung nangyayari ngayon eh. Kung mapapansin nyo, napakalayo na ng mga tanong. Tapos biglang isusundot yung yung about sa pagpatay, about sa war on drug ng Duterte noon. Papakinggan nyo, intindihin nyo mabuti. And Station 2, Mr. Chair. Kailan po yun? 2015 to 2016 July, Mr. Chair. July. Okay. Nung kayo po yung nagretiro, ano po ang ginawa niyo pagkatapos niyo po mag-retire? Nag-retire, Nakakabwisit naman tong tanungan na to. Pagkatapos nyo mag-retiro, ano pong ginawa nyo pagkatapos nyo pong mag-retire? Malamang nagsarap buhay. Siyempre, focus sa pamilya. Focus lang sa pamilya. Siyempre, ilang taon na iginugol mo para sa serbisyo, para sa ating bayan. Siyempre, nung time na ikaw ay nung retiro na, talagang magpo-focus ka na sa pamilya mo at for good ka na dun. Bakit ka? Sino ba tong ko? Ay, gigigil ako dito Sino ba tong nagtatanong na to? Bakit Bakit ganun? Bakit ganyan? Ang parang ang hina ng kukote. Sorry sino ba to? I opted to retire because in view of my appointment as Undersecretary, Mr. Chair. Undersecretary po. So kayo po ay naging USEC for protected areas and special concern at the Department of Environment and Natural Resources. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Pero po noong September 17, 2020, bago po yun, kayo po ay na-appoint, no? Bilang USEC for Protected Areas and Special Concerns. Ano po yung trabaho na inyong opisina doon? Barbero. Marami po, Mr. Chair. I conduct executive visitation sa mga protected areas po. And then we're trying to create a concept that would further protect yung ating mga protected areas, Mr. Chair. Pero po bago kayo naging director, no? Bago kayo naging USEC, naging director ka muna ng Biodiversity Management Bureau, tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ano po ba ang trabaho nito? BNB, to manage the operations of the Biodiversity Management Bureau and mostly policy and guidelines in support to the regional offices po ng DNR, Mr. Chair. Colonel, ano po ang natapos po ninyo sa inyong pag-aaral? I graduated bachelor po. Meron po akong PhD sa Leadership and Management. Meron din po akong master degree sa Educational Management. Meron din, and I graduated in the PNPA, Mr. Chair. Colonel, napakalayo po ng expertise ninyo. Ang expertise po ninyo is military, peace and order. Ano po bang kinalaman nito sa pagkaka-appoint ninyo bilang sa Department of Environment and Natural Resources? As a person, ako po ay I think hindi po kailangan na maging expert doon sa isang bagay para po Tama. Bakit ba halimbawa si sir, kung may halimbawang may karapatan siya, ito nang sasalita, may karapatan siya magtanong doon sa congressman.
Sir, ikaw ba, kailangan mong maging expert para maging congressman? Diba? Parang parang alam mo yun, minsan nakakaloko na. Alam nyo, kaya ako to pinanood lang dahil natamemi dito lahat ng mga kongresista. Natamemi sa sinabi nito ni Sir, kaya abangan nyo yan. Tingnan nyo kung gaano niya pinatahimik lahat tong mga to. Play. Patulong sa pagprotekta ng ating environment, Mr. Chair. Ang ganda nga nun eh. Katulad po nito, kayo po ay naging direktor ng BMB. Ang primary charter ng BMB is under the Department of Natural Resources, responsible for conservation and sustainable management of the country's biodiversity. Kilala niyo po ba ang direktor ngayon ng BMB, si Director Marshall Armaro Jr.? Hindi po familiar sa akin. Ipakikilala ko po siya. Si Director Amaro ay isang registered professional forester. Ikaw, nakilala mo na. Ay may iba't ibang awards sa field niya. May master's in sa public management. O, anong connect? May graduate diploma sa agricultural economics. O, anong from connect? abroad. Pero kayo sir, napakalayo po ng inyong pinag-aralan sa biodiversity management. Kaya ano naman? Ano naman kung? Okay, tuloy. tataka po ako kung paano kayo na-appoint ang naging USEC, napakalayo po ng inyong pinag-aralan sa DNR. Tingin po ninyo, ano pong dahilan kaya ba't po kayo na-appoint sa DNR? Yung pong mga posisyon na yun ay nangangailangan po ng experts sa leadership and management to which I think Ano kayang connect nun? Ano Qualified klaseng naman po. itong mga tunga? Mr. Chair, can Wow, I request ulo the din eh, resource person speak a little bit louder and nearer to the mic? yes, Mr. Sorry po. Go ahead Kung po. pakiulit lang yung sagot. Ako po ay Sumigaw ka kasi, sir. Bungol si ano eh. Sino ba yun? Sino ba yung kongresista na yan? Nakalimutan ko. Bungol eh. Okay. may PhD naman po sa leadership and management. And I think to hold that position, I think, honestly think that I am qualified to handle such position, Mr. Chair. Sino po ang nag-appoint sa inyo sa posisyon na yan? Former General Simato, Mr. Chair. Former DNR Secretary Simato, Mr. Chair. Sa pag-upo niyo po bilang USEC ng DNR, sino po ang nag-appoint sa inyo? Si former Lapu-lapu. President PRRD po, Mr. Chair. Kung ganon, bakit po tingin ninyo na kayo ang napili ni Presidente Duterte para sa posisyon na yun? Dahil hindi naman siya dahil si PRRD ay hindi naman judgmental kagaya nyo. Dahil si PRRD, kapag alam niya na matino ang tao at alam niyang okay ang trabaho nito na hindi gumagawa ng katarantaduhan sa gobyerno, kahit saan ka pagaling, kahit hindi ka pa expert sa mga ganito or ganyang larangan, kahit kukunin at pagkakatiwalaan ka ni PRRD, ganon si PRRD. Napakasimple na ng sagot, Mr. Chair. Okay, play. Baka po nakita niya na pwede naman po siguro akong humandle ng posisyon na yun, Mr. Chair. Hindi ko po alam. Hindi ko po masabi ba. Kasi po kanina, kay Colonel Garma, napakalayo po ng pinag-aralan din ni Colonel Rina Garma at na-appoint po siya na PCSO. Ang tingin ko po, ang number one qualifications ni Colonel Rina Garma, kaya siya na-appoint sa PCSO, yung closest niya sa ating Pangulo. Tingin niyo po ba ang number one qualifications po ninyo, Colonel Leonardo, kaya po kayo na-appoint sa posisyon na yan, dahil po yung closest niyo po sa dating Pangulo? Ang layo nung ginawang tawag dito. Ang layo nung ginawang ay naku, mahirap lang magsalita, baka makasuhan tayo. Ang layo nung ginawa ni Kong na para idikit dun yung about sa dahil ba magkaibigan kayo, dahil ba magka-close kayo, ano kasi
Sa bagay, mamaya makakabawi naman to si sir. Possibly, Mr. Chair. Pero hindi po ako ganun ka-close sa Pangulo, Mr. Chair. Okay po. May utang ng loob po ba sa inyo ang ating former president? Wala po, Mr. Chair. May nagawa po ba kayong mga pabor sa ating dating Pangulo para i-appoint kayo sa posisyon na yan? Maliban po sa paglilingkod ko bilang CIDG sa Davao City, Mr. Chair, yun lang po ang natatandaan ko at hindi naman sa tingin ko ay pabor yun, kundi yun ay tungkulin ko lamang po. Tama. Nang mabuti yung tungkulin, Mr. Chair. Tama. Supalpal na naman. O yan ano na, bali, ilan na ba? 2-0 na. Yung pang-5, pang-4 ata dito na natamimi yung mga kongresista. Na-play. Colonel Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Ito na. Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? Ito na ang katapusan ng pag-iingay ng mga kongresista. Ito na, papasok na. Ito na, masusupal pa na. Pasok. So, general opinion lang po ang may bibigay. Noong 2016 po, prior 2016 po, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Yeah. Talaga pong kahit kaming mga pulis po ako noon, nakita ko po halos hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng droga na maliliit lamang dahil ang dami pang dapat na unahin yung pong mga pushers and mga drug lords noong mga panahon po na yun. Tama. Kaya naniniwala ako na, I believe, no, doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakinabangan ng... I believe, Mr. Sir, are you idiot? Ay, sorry. Bastos talaga bunga nga ako. Ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. So, yun ang supolpor. Kinumpir, compare dun sa 2022, naku po. Grabe. Sakit nito, sabi niya. Tayo dapat yung nanggigisa dito eh. Tayo dapat yung yung nagpapaiyak. Bakit tayo yung pinaiyak? Bakit tayo yung nanggiginisa? At bakit tayo yung natamimi? Eto na, tamimi na. Maraming salamat po, Colonel Leonardo. Meron po ba kayong katungkulin sa naging lab? Katungkulan! Ang katungkulin? Ano yung isang tigasaan ka ba? On war on drugs ng previous administration? Mula po nung ako yung CIDG ay nanunong ko na bilang CIDG ay marami po akong mga operation na nasalihan, nasamahan sa anti-illegal drugs po, Mr. Chair, na nagtagumpay naman po. Yung ilan po ba rito, kasama ni po ninyo, si Colonel Ruina Garma? Wala po akong matanda na kasama. Maaaring meron po, Mr. Kasi nasa din po siya ng Davao City. Maaari po. Kasi po marami po kaming sa Davao City po, ang approach namin, lahat po ng agency ay kasali. Kasali po yung PIDEA, kasali po yung even yung other law enforcement agency, Mr. Chair. Okay. So, maaari po nating sabihin na talagang sinusuportahan po ninyo yung war on drugs ng ating dating presidente. Oo naman. Bakit hindi? Maganda naman ang kinainat na nung panahon na ni PRRD. Alam ka naman, di mo suportahan yun. Hindi naman yung kami dito or yan, si Sir na nakalimutan ko pangalan ni Sir, yung CIDG. Si Sir CIDG ay hindi naman siya ugaling pinklawan, hindi naman siya ugaling dilawan, no, na para kahit tama yung ginagawa ng isang tao, pilit na minamali. 'Di ba? Hindi naman siya katulad ng mga yan, hindi naman siya ugaling talangka, hindi naman siya ugaling pagong, hindi naman siya ugaling ipis, kuneho, kalabaw, kambing. joke lang. 'Di ba? Hindi naman siya ganoon eh. Hindi naman ganoon ang mindset ng mga Duterte supporters, no? Kaya sa sobrang ganda nung panahon ni PRRD, talagang susuportahan at susuportahan mo.
O tingnan mo yung mga vlogger ngayon, 'di ba? Galit na galit yung ibang mga vlogger, yung mga bayarang vlogger, yung mga tansu vlogger. Galit na galit kay PRRD dahil mga dating mga adik yung mga yan. Sabi nila, ngayon lang makakabawi kay Duterte dahil gineta niya ako ng ilang taon. Tapos ngayon mukhang uupo na naman yung anak. Napakalakas nung anak ngayon. 'Di ba? Biruin mo 17 versus 1, taob lahat. Si Kimbo nabisto pa. 'Di ba? Kaya medyo kinakabahan. Kaya sabi ng mga vlogger, nakakampi ako doon una. Hindi ko na iniisip yung revenue ko. May 70 to 50 to 700k ako per month. Pag malaking vlogger ka, 700k per month mo. Pag medyo agresibo ka at palamura ka, or para palagawa ka ng kwento na ikakasira ng mga Duterte, may 700k ka. Hindi ko lang alam kung kanino galing yun. Diba? Ganun yun eh. Alam nyo, wala nang kahit anong gawin nyo na paulit-ulit. Alam nyo ito sa mga anti-Duterte, nag-aaksaya lang kayo ng panahon sa kakapanira sa kanila. Simulat sa pool na tumakbo si PRRD bilang presidente na siya ay mayor noon, ay talagang ang baba ng tingin sa kanya ng mga kalaban niya. Nandiyan sila Marojas, Binay, Grace po, sino pa ba yun? Kalimutan ko na iba eh. Yung mga lang natandaan ko, di ba? Ang baba ng tingin nila kay PRRD na alam na kasi sinasabi nila, mayor lang ng Davao yan eh. Ako, dumaan ako ng congressman, senator. Ang dami ko munang nanakaw bago ako maging presidente. Di ba? Ang dami ko munang nanakaw bago ako maging presidente. O bago ako tumakbo bilang presidente. Ganun pala, no? Mali yung kanina. Di ba? Yan, sino yan? Mayor lang yan. Mamamatay tao pa. Yan bungang bibig nila noon eh. Hindi nagulat sila yung ini-expect nila na kayang-kaya nilang walisin ng walang kahirap-hirap, talagang tinabunan sila. Hindi lang sila tinabunan, Hindi lang sila tinabunan, nilusaw pa sila. Baon na baon eh. 'Di ba? Ang talagang nun, mananalo na si Marojas, panalo na si Marojas. Kaya nga todo epal si Marojas nun eh. Kaya nga kahit nagmumukha ng tanga kakaganong-ganon dun sa EDSA. Kahit basang-basa na ng ulan na pinapasok na ng ihi ng daga yung sapatos niya, sige pa rin dahil alam niya na siya na yung mananalo kaso may isang Rodrigo Roa Duterte na magpapataob sa kanila. Kaya ngayon na lang sila bumabawi. So, sa madaling salita, hindi pa rin sila makamove on. Ganun kalupit, di ba? Kaya yung mga anti-Duterte dyan, sige lang. Go lang. Go lang ng go. Go lang ng go kasi darating din yung panahon na yung mga ganyang bagay yan ang magpapalubog lalo sa inyo. Kung ano yung ginagawa nyo sa mga Duterte, yan ang mangyayari din sa inyo. So yun, hanggang dito na lang to. Huwag na natin tapusin nyo. Walang kwenta yung nagtatanong. Sorry na. Hanggang doon na lang. So ano may kukomento nyo sa video nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video. Araw-araw sa lahat ng mga banateros, please pakishare po ng aming mga video at pakilike and no skip ads po. Yan na lang po yung may tutulong nyo sa amin. Maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video ko at para na ako na rapper. Hinahingal ako. So yan, ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros! Yan ang banateros! Yes! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros! Boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.